Kahapon, pinagnilay-nilayan natin ang patutuo. Ang patutuo sa salita at sa gawa. Ngayon po namang araw na ito ay inilahan sa ating saling-saling lahi ni Jesus mula kay Abraham. Kabahagi rin dito na alin na mula din sa kay Haring David. Minsan mahirap na ma-trace yung ating lahi. Maliban na lamang kapag kayo ay siguro hanggang 4th generation o hanggang 5th generation, pwede natin malaman. Or siguro kapag tayo ay talagang manaliksik o hindi kaya ay kukuha ng talagang professional genealogist, na siya magsasaliksik ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga church at saka civil records. Makikita o siguro natin. Pero kalimitan sa atin ay hanggang siguro hanggang 4th o 5th generation. Pero kung talaga magsasalita, siguro makikita rin natin katulad nito. Yung mga hari, kalimitan meron silang mga ganito pinanggalingan kasi para masatisfy nila na talagang kami ay mula sa lipi ng mga hari. Pero ngayon, ipinamanig sa atin ang lahi ni Jesus. Sapagkat maraming nais na ituro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Una, makita ko natin na alin, sa atin malaki yung naituturo sa atin yung maunawaan natin yung sitwasyon na kinabibilangan natin at yung pagkilala natin kay Jesus. Katulad halimbawa ng si Jesus ay tao. Hinanggaling sa isang lahi, pero hindi lang siya tao. Pero ginamit niya ang pagiging tao. Kaya mahalaga po yung elemento ng tinatawag nating turo ng incarnation. Incarnation hindi reincarnation. Incarnation, ang pagkakalawang tao ng Diyos. Napakalaki. Yung ginamit niya, yung kahalagahan ng pagiging tao sa pagliligtas sa tao. Kaya pagkakataon sa atin, marami rin siguro tayong maunawaan. Kahit na siguro sa panahon na ito, katulad halimbawa ng alin, inasabi din ng mga kapatid natin ng Muslim natin, lahi kami ni Abraham. So, ang mga Hudyo, tayong mga Kristiyano, sinasabi natin na lahi din tayo ni Abraham. Saan? Mula sa lahi ni ako. Ay, yung mga Muslim, sabi nila, lahi din kami ni Abraham. Saan? Mula sa lahi ni Ismael. So, bahagi yun. Alam natin si Jacob ay siya yung tatay ng 12 tribo ng Israel. Sino si Ismael? Siguro sa ibang pagkakataon, bibigyan natin ng pagdinilay sa banal na kasulatan. Pero ito sabihin, ay marami yung may tuturo sa atin yung ating lahi. Pwede rin siguro sa kalimitan number 1 yun ay yung maunawaan natin yung ating katatayuan, katulad ng halimbawa ng yung kalimitan na may lahi halimbawa ng na inaatake sa puso, Yun ang kalimitang pinanggalingan ng lahi.
kalimitan ng mga namatay inaatake sa puso. So, pwedeng magiging bahagi ng mga pagkilala ng mga doktor na mag-ingat ka rito sapagkat sabi nga natin, may lahi kayo na inaatake sa puso. So, maaaring hindi automatic na ikaw ay atake sa puso. Pero ibig sabihin, ay maaari, no? Kasi may lahi ka na ganito ang sakit. No? May mga sakit na minamana. No? At bahagi rin, kung minsan sinasabi ng iba, kung minsan may sabi, ba't ako'y magaling dito? No? Ay, kung minsan sinasabi ng iba, yan daw yung kanyang buhay nung nakalipas na panahon. Hindi ho, no? Baka mayroon kang kamag-anak, no? Na yan ang galing, no? Halimbawa, galing kumanta, hindi kaya ay magaling mag-drawing, no? Baka naman mula sa lahi mo, no? Kung hindi man, no? Kasi bahagi yun na pagkilos. Kaya, tingnan natin, anong lahi galing tayo. Si Jesus, makita natin na ipinamanig natin na sa pamagitan ng kanyang pagkilos inayos ng Diyos, ng pagliligtas ng tao ay sa pamagitan ng pagliligtas din mula sa lahi ni Abraham at ni David. Na alin? Bilang kaganapan ng kanyang pangako. Kasi pinangako ng Diyos na alin na ang magliligtas sa bayang Israel ay mula sa mga nabanggit na lahi. Partikular sa lahi ni Abraham at sa lahi ni Haring David. At ano ba ang nais na pag-nilagaya natin sa bahagi nito ng ating pagkilos? Na makita rin natin na alin, ano ba tayo, no? Sa lahi natin, no? Tayo baga ay tutulong para sabi nga natin ay tayo baga ay grasya, no? Or disgrasya. Yung pag sinabi natin disgrasya, yung ibig sabihin ay walang grasya, no? This ay ibig sabihin ay not, no? Kapag sinabi disgusto, hindi ka gusto, no? Kapag sinabing disgrasya, no? Walang grasya, no? So, kabaligtaran ng alin, grasya, no? Sa lahi mo ba, ikaw baga ay grasya, no? O disgrasya? Tulad ng pinamanig ng kung may kapal, ang hamon ay pinaayaw ng Diyos ay alin, na makatulong tayo, no? Makatulong tayo sa ating lahi. Makita ng Panginoon natin yung pagliligtas ng Diyos sa isang pagliligtas, hindi mo lamang, ngunit na nais na iligtas ng Diyos ay alin, ang buo nating lahi. Kaya, sana makita natin, kaya mahalaga rin na alin, ipanalangin natin ang ating mga ninuno. Kaya napakahalaga yung pagkilos. Kaya hindi natin maunawaan kung bakit noong December ay pinagdiwang natin yung Immaculata Concepcion. Bakit? Kasi in-exempt si Maria na mabahiran ng kasalanang mana. Bakit? Dahil sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun. Tayo naman bilang mga Kristiyano, no? Ay inaalis naman sa atin yung kasalanang mana. Saan? Sa sakramento ng binyag. Pero ibig sabihin, kaya paanyaya na itinahayag ng pumuli kapal. Tayo baga ay tinutulungan natin yung ating lahi, tungo sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos o ating hinihila pababa ang ating lahi dahil sa hindi nating pagtugon sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos.
Kaya yun naman yung maging hamon ng ating pagkilos sa daigdig na ito, no? Na nawa, sa pamamagitan ng ating pagkilos sa iyo, maging grasya tayo, no? Maging daan tayo ng pagliligtas ng Diyos sa ating lahi. Kasi yung nais na iligtas ng Diyos ay hindi lamang ikaw at ako, ngunit din yung lahing kinabibilangan natin. Kaya yun naman yung mapakinabangan natin. Kaya patuloy natin idulog sa harapan ng Purong May Kapal na pakita natin yung lahi na iniligtas ng ating Panginoon Jesucristo. At tayo naman ay maging kabahagi ng pagliligtas na yan sa sarili nating pamilya at ang sarili nating